Ayan mga kareaksyon, ito pa po mga kareaksyon ang kinababahala ng Malacanang. Meron na po mga tangke de gera. Nako, meron na po mga tangke de gera sa tapat ng Malacanang. Nararamdaman na po yata nila talaga magkakaroon na po ng malawakang dilubyo sa buhay ng mga bangag, mga magnanakaw. Ito ba mga kareaksyon? Ako po mga kareaksyon, nakakatakot po yan. Sa tapat po ng Malacanang, hindi ko po sure ha, kung nasa tapat ng Malacanang yan, pero nandyan po yung mga tangke de gera po mga kareaksyon. Babanatan nyo ng tangke de gera yung mga rallyista na mapayapa? Ha? Babanatan nyo ng tangke de gera? Ha? Ay, tingnan po niyo yung mga tangke de gera nila. Yan. Babanatan nyo na, sino to si DILG? Nako, mga reaksyon si DILG, kailangan na huwag siya masyadong magpalito. Babanatan nyo ng tangke de gera ang mga tao? Di ba, tanong lang yan. Babanatan nyo ng mga tangke de gera, ganyan, pinaghahandaan ninyo yung mga INCO, yung mga nagrarally ngayon. Mga kareaksyon, tangke de gera ba naman? Di ba? Nakakapag-ano na to mga kareaksyon, nakakapagtaka na po mga kareaksyon. Ano ba ang pinaplano? Ito, pakinggan po natin si Remula. Pakinggan natin si Remula mga kareaksyon. John Vic, ayan, John Vic. Peaceful. Isa pinag-usapan namin ng mga tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. Sila ay for accountability, truth, and justice. Nakikita man natin na they are living to what they promised. So, tahimik naman sa Quirino. Estimated crowd size is 320,000 as of 4 p.m. Hindi, palagay ko mga kareaksyon nasa mga kulang-kulang 4 million. Mga 3 to 4 million ang tao dyan sa Maynila ngayon. Paano mo bibilangin yan? Ang dami yan eh. May paparating, may umaalis. May paparating, may umaalis. Imposibleng 300,000 lang yan. Ikaw naman, John Vic. Oh, tuloy. We expected to go as high as 500,000 by 5 p.m. And we'll see it from there on. So, ang Mendiola, nakikita nyo naman, 0. Ang People Power Monument, so far, ang count namin is 800 as of 4 p.m. Meron pang helicopter mga kareaksyon, meron pang helicopter. Napaikot-ikot sa Malacanang o pinagmamayabang ni John Vic. May helicopter, sabi niya may helicopter. Nako, si Bersamin, balikan po natin si Bersamin maya-maya. Nagpaalam na daw kay Bongbong Marcos, baka bibili siya ng taho. Patungkol sa rally na ito, ang sabi ni Ombudsman, nakahanap ng kakampi ang mga Duterte sa INC. Sabi naman ni Claire Castro, ang rally na ito ay pagsuporta sa administrasyon. Pagsuporta? Pagsuporta daw ng INC sa kay BBM itong mga rally na ito. Yun ang kanilang sinabi. O I mean, kung suporta, if magsusuporta si BBM sa INC, di ba't niyang gustong matanggal sa Coleta? I mean, yung INC, yeah. Ang sabi nila, yung rally daw po ng INC is pag-support kay BBM. Sabi naman ni Ombudsman, nakahanap ng kakampi ang mga Duterte sa INC. Okay, well, may signals yun, but I don't think that INC supports Marcos kasi nakita naman natin yung naging issue nila, yung statement ni Zalco, sinabi din nila dun sa INC rally. So, I cannot speak for the INC. I do not believe that Marcos still has many supporters, especially within the INC. Okay, Kong, manawagan po tayo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Meron pong existing na death threat. Pero kung lalabanan pa daw ho ninyo yung usapin po ng passport cancellation, talaga daw ho mukhang ayaw niyang umuwi kasi nga baka ho eventually nga sa tindi din po ng mga ebidensya laban sa inyong kliyente, mauuna siyang makukulong. Yan ang hindi nakikita ng maraming tao, Ted. Ang ifa-file ni Ombudsman Remulla is a non-bailable offense. So day 1 pa lang, by arresto na yan. Day 1 pa lang, kulong na yan. Ginawa nila yan kay Gloria Arroyo, ginawa nila yan kay Leila de Lima, ginawa nila yan everywhere else na gusto lang nila. Ang objective ng mga kasong ganyan is makulong ka na kahit na inosente ka which is what happened. Di ba?
napawalang sala si President Arroyo, si then Senator De Lima, napawalang sala rin. Feeling nila nanalo na sila dahil nakulong na ng many years. Yan ang gagawin ng yan ang objective ng gobyerno ngayon. Filean si Saldico ng non-bailable offense, ikulong natin ng 10-15 years yan habang naglilitis tayo. In the end, mapuprove ko na inosente siya, but in the meantime, nakulong na siya ng 10 taon. If he's unlucky, which is my fear, no, papatayin yan sa loob. Papatayin yan. Maniwala ka sa akin. Opo. Sige, so... yan. Opo, yan sige. ang sinasabi. Madaling sabihin, harapin mo. Madaling sabihin yan kung hindi ka ikukulong eh. Sige, bigyan nila ng bail, i-quarantine nila ng bail habang naglilitis. Pauwiin ko ngayon yan. You see, hindi nila gagawin yan. Remember, bail is to guarantee that you will appear. Opo, So kung nasa Pilipinas ka na at naka-house arrest, for example. Pero attorney, pwede na. Kayo po naman, kung tawagin nga ninyo sa inyong profession ay officer of the court, di ba? I mean, That's right. Hindi ba kayo nagtitiwala sa ating sandigan bayan na kapag po nagsampa ng kaukulang kaso ang ombudsman, dadaan pa naman sa pagsusuri yan kung talagang matibay ang ebidensya, hindi magpapiyansa, hindi papayagan ng piyansa. Pero Para naman kahapon lang pinanganak itong si Manong Ted. Para naman hindi mo pa narinig yung salitang sindikato. Para naman kahapon ka lang pinanganak, Manong Ted. Grabe ka naman ha, idol pa naman kita. Wag naman ganyan ha, wag ka magpahalata, Manong Ted. kung may dumpong butas sa kanyang kaso, papayagan ng hukuman. Wala ba kayong tiwala sa ating pong hudikatura, attorney? Nagtitiwala ako sa sandigan. Hindi ako nagtitiwala sa ombudsman. Sandigan, oo. Pero para makakuha siya ng bail, merong bail hearing. Instead, ang tagal din yan. Matagal din yan. From my experience, taon din yan. So, in the meantime, nakakulong. Alam mo, merong isang saying na talagang naniniwala ko. If you put an innocent man in jail, even for a day, the system has already failed. Yan ang isipin naman ng ibang tao na nagsasabi na umuwi ka at harapin mo. Ang dali magsabi pag walang threat sa'yo ikulong eh. Opo. Sige po. Pero pag may threat na, lahat yan. Ang dami ng malalaking tao na ginawa yan, nag-evade. And na-vindicate sila. In the end, na-dismiss yung kaso. Sinabi, hinaharas lang nyo itong taong ito. Opo. Ang Sige dami. po. Sige po. So, attorney, kung sakasakali po, muli kami makikipag sa inyo, talastasan dito po sa panig po ng inyong kliyente. Nako, ito na, mga kareaksyon mga takapakinig sa... Tama na, Manong Ted, tama na. Umpisa na natin. Ito na po mga kareaksyon. Ito na po mga kareaksyon. Lucas Bersamin, tatakas na mga kareaksyon. Pinalitan na siya ni Finance Secretary Ralph Recto. Nako, di ba nabanggit po si Lucas Bersamin doon sa isang salaysay nung si Bernardo ba yun? Na si Lucas Bersamin meron din siyang tinatawag nating SOP. Nako, ayan ang sinasabi natin mga kareaksyon. Nararamdaman na po ni Lucas Bersamin na talagang mayroon ng paparating na dilubyo dito sa kanyang amo. Siyempre hindi naman bobo si Lucas Bersamin. Kaya nga dating dating Chief Justice yan, di ba? Paano maging bobo yan? Si Bongbong Marcos siguro bobo. Pero si Lucas Bersamin, hindi ko po nakikitang bobo si Lucas Bersamin. Ang magiging problema po nito ngayon ni Lucas Bersamin, kapag talagang naisiwalat na siya ay kasama, hindi po na, si Bongbong Marcos, mamaya pag-usapan po natin yan. Hindi po natin sinasabing si Lucas Bersamin ay sangkot o meron siyang ginawang anomalya o isa siyang tiwali. Pero bakit ka nag-resign sa kalagitnaan ng dilubyo at iniwanan mo ang iyong amo? Ayan mga kareaksyon, ito pa po mga kareaksyon ang kinababahala ng Malacanang. Meron na po mga tangke de gera. Nako, meron na po mga tangke de gera sa tapat ng Malacanang. Nararamdaman na po yata nila talagang magkakaroon na po ng malawakang dilubyo sa buhay ng mga bangag, mga magnanakaw. Ito ba mga kareaksyon? Ako po mga kareaksyon, nakakatakot po yan. Sa tapat po ng Malacanang, hindi ko po sure kung nasa tapat ng Malacanang yan, pero nandyan po yung mga tangke de gera po mga kareaksyon. Babanatan nyo ng tangke de gera yung mga rallyista na mapayapa? Babanatan nyo ng tangke de gera? Ay, tingnan po niyo yung mga tangke de gera nila. Yan. Babanatan nyo na, sino to si DILG? Nako, mga reaksyon si DILG, kailangan na huwag siya masyadong magpalito. Babanatan nyo ng tangke de gera ang mga tao? Di ba, tanong lang yan.
Baba natin yun ng mga tangke de gera, ganyan. Pinaghahandaan ninyo yung mga INCO, yung mga nagrarally ngayon. Mga ka-reaction, tangke de gera ba naman? Di ba? Nakakapag na to mga ka-reaction, nakakapagtaka na po mga ka-reaction. Ano ba ang pinaplano? Ito, pakinggan po natin si Remula. Pakinggan natin si Remula mga ka-reaction. John Vic, ayan, John Vic. Peaceful. Isa pinag-usapan namin ng mga tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. Sila ay for accountability, truth, and justice. Nakikita man natin na they are living to what they promised. So, tahimik naman sa Quirino. Estimated crowd size is 320,000 as of 4 p.m. Hindi, palagay ko mga ka-reaction, nasa mga kulang-kulang 4 million. Mga 3 to 4 million ang tao dyan sa Maynila ngayon. Paano mo bibilangin yan? Ang dami yan eh. May paparating, may umaalis. May paparating, may umaalis. Imposibleng 300,000 lang yan. Ikaw naman, John Vic. Oh, tuloy. We expected to go as high as 500,000 by 5 p.m. And we'll see it from there on. So, ang Mendiola, nakikita nyo naman, 0. Ang People Power Monument, so far, ang count namin is 800 as of 4 p.m. Meron pang helicopter, mga ka-reaction, meron pang helicopter. Napaikot-ikot sa Malacanang, pinagmamayabang ni John Vic. May helicopter, sabi niya, may helicopter. Nako, si Bersamin, balikan po natin si Bersamin maya-maya. Nagpaalam na daw kay Bongbong Marcos, baka bibili siya ng taho. Ayan po si John Vic Remula, naglalakad po siya mga ka-reaction. Hindi ko po alam kung nasa siya. Assessment ko so far? Peaceful. Nasa Mendiola yata siya eh. Sa pinag-usapan namin ng mga tagapamahala ng Iglesia ni Cristo, sila ay for accountability, truth, and justice. Nakikita man natin na they are living to what they promised. So, tahimik naman sa Quirino. Estimated crowd size is 320,000 as of 4 p.m. We expected to go as high as 500,000 by 5 p.m. And we'll see it from there on. So, ang Mendiola, nakikita nyo naman, 0. Ang People Power Monument, so far, ang count namin is 800 as of 4 p.m. Kahit po sa Quirino Grandstand at sa People Power Monument yung rallies, bakit po tayo, may mga tao pa rin dito sa mga... Well, tuwing kung nag-iipon ng tao ng ganyan, it is normal na ang security protocol ng Malacanang is at high alert. So ginagawa na naman, we don't want destabilization sa gobyerno. We are all for calling for a peaceful, yung matiwasay na rally para maghanap lang ng katotohanan at justisya. Pero ang destabilization, hindi talaga kami papayag. Sec, ano yung pinagkaiba nung security protocols natin noong September 21 rally as compared today and sa darating na rally sa November 30? Well, lessons learned. Lahat ng lessons na tutunan natin. Tingin ko nagkaroon na rin ng moral hazard yung mga bata, yung mga geng-geng dati na pumunta rito. Kasi hanggang ngayon nakakulong pa rin mga halos sa 100 sa kanila eh. Para yung sa ginawa nilang destruction of property dito ng City of Manila. Nimonitor namin ng internet chatter, mukhang hindi katulad ng September 21 na mabigat ang internet chatter ng mga manggugulo. Ngayon, mukhang tahimik naman. Anong klaseng threats ba, Sec, ang na-monitor nyo ngayong araw? Ngayon, wala naman. Ito'y purely precautionary, ginagawa namin. At pinapakita lang namin na for any eventuality, handa lagi yung PNP, BFP, ang buong lahat ng sandata ng DILG ay nakahanda. Sir, walang sinabi yung BBF sa first day? Wala. Papunta ako doon ngayon kapag mag-uusap kami. Pero so far, nagre-report naman kami. Nag-acknowledge naman siya ng nangyayari. Pero wala siyang special instructions as of 4 p.m. Sec, there are online sentiments na the government may be overreacting with your deployment. It is better. Tama na. Dako na tayo kay Bersamin ha. Balikan natin si Bersamin ako. Nako mga ka-reaction, si Bersamin mga ka-reaction nag-resign na po. Siyempre mga ka-reaction, kung maalala ninyo na Dawit din ang pangalan ni Bersamin doon sa SOP Tsaka si Bersamin, sabi ko nga, hindi yan bobo. Alam na po ni Bersamin kung saan papunta itong senaryo na ito. At alam na po ni Bersamin na bilang na.
bilang na yung mga Coca-Cola in cans dyan sa may Malacanang. Malapit na maubos yung Coke in cans tsaka yung Coke in the bottle. Diyan sa Malacanang mga kareaksyon. Kaya itong si Bersamin, yes kapo na ako, takas na ako Brad, ayoko na, mahirap na, dadatnan ka pa ng dilubyo dyan sa Malacanang. Kaya mga kareaksyon, hindi po natin alam kung si Bersamin ay pumunta na rin ng ibang bansa o nagbakasyon lang po siya mga kareaksyon doon sa magagarang bahay niya. Pero mga kareaksyon, for your information, si Bersamin po mga kareaksyon ay wala na, nag-resign na, iniwan na si Bongbong, Borongbong, Mandarambong, Bongbong, Marcos. Ito, pagka po natin si Idol Banat. I'm not a lawyer, so I cannot, I'm not the best person to explain it. Ganda siguro. I'm not a lawyer, so I cannot, I'm not the best person to explain it. Ganda siguro, bumaba ka na rin. Hindi ka pala abogado, wala ka palang alam eh. Yun! Mantakin mo, no? Sagwa talaga eh. Ako sabi ko nga sa inyo eh, dapat talagang presidente, abogado eh. Tama. Ako, dalawa lang ang sa tingin ko. Maaring 1, abogado, or 2, naging chief executive ng LGU, ibig sabihin mayor. Diba? Although, ito, naging governor ito, wala nga lang ginawa. Pero parang hindi niya alam. Parang hindi niya alam. Ano pa, Sir Banat, wala na. Parang hindi niya alam. Parang wala talagang siyang alam. Ang alam lang niya ay yung sinasabi ni Saldi ko. Mali ito pera! Dilipad sa lawag. Nako, mga kareaksyon yung sinasabi natin. O, pakinggan muna natin si Kong Kiko. Ipinangsusugal lang yung pera natin. Yes, ano pa masasabi natin sa na-observe natin dito sa day 2 ng rally dito sa EDSA? Very good. So, nakita natin yung suporta ng taong bayan laban sa corruption na nakita natin sa gobyerno ngayon. Pwede ba masasabayan ano po ang importansya para ng rally ito sa bayan natin, sir? Anong importance? Ang importance nito ay hindi lang para sa Pilipino, para din sa international community para makita nila kung anong nangyayari sa ating bansa ngayon. So they will see what the Filipino people are fighting for and what is causing all the problems for the Philippines. Finally, nagsalitaan po si Congressman Zaldico patungkol sa mga nalalaman niya sa biyero. Kumbinsido pa po ba kayo na yun na po yung kanyang tell-all or meron po siyang tinatago? Well, wala akong personal na contact kay Zalco, so hindi ko alam, but yung sa mga sinabi niya, there's already a start of a good investigation and posibleng that'll be enough to imprison President Marcos and former House Speaker Martin Romualdez. Meron pong statement ang mahal na Pangulo, sinabi niya na hindi daw niya i-dignify yung mga sinabi ni Zaldico. Ano masasabi niyo doon? Wala naman talagang magnanakaw, nag-aamin na ninakaw niya yun unless we bring him to a court of law. Ano naman po masasabi natin doon sa magkaibang opinyon ng gobyerno patungkol sa rally na ito? Ang sabi ni Ombudsman, nakahanap ng kakampi ang mga Duterte sa INC. Sabi naman ni Claire Castro, ang rally na ito ay pagsuporta sa administrasyon. Pagsuporta? Pagsuporta daw ng INC sa kay BBM itong mga rally na ito. Yun ang kanilang sinabi. I mean, kung suporta, if magsusuporta si BBM sa INC, di ba't niyang gustong matanggal sa koleta? I mean, yung INC, yeah. Ang sabi nila, yung rally daw po ng INC is pag-support kay BBM. Sabi naman ni Ombudsman, nakahanap ng kakampi ang mga Duterte sa INC. Okay, well, may signals yun, but I don't think that INC supports Marcos kasi nakita naman natin yung naging issue nila, yung statement ni Zalco, sinabi din nila dun sa INC rally. So, I cannot speak for the INC. I do not believe that Marcos still has many supporters, especially within the INC. Okay, Kong, manawagan po tayo sa mga kababayan natin na magpunta po rito sa rally ngayon. Punta na kayo. Siya dito. Thank you very much. Back to you, mga partners. Yan po mga kababayan, si Boss Dada kasama si Congressman Kiko Barzaga dyan po sa EDSA People Power Monument. Yun nga, ang tinanong niya, sabi ng ni... Nako mga kareaksyon, yan na po sinasabi natin eh. Yan po sinasabi natin mga kareaksyon na talagang nararamdaman na po nitong si Bongbong Marcos na, nako,
Palagay po ba ninyo si Bongbong Marcos hanggang kailan tatagal dyan sa Malacanang? Pag-comment nga po sa comment section. Pag-comment nga, hindi po tayo nananawagan ng kahit anong sedisyon o nananawagan. Basta nananawagan lang tayo mga kareaksyon na mag-resign na si Bongbong Marcos na mapayapa. Yung walang gulo, walang puputok na baril, walang puputok na bomba. Basta mapayapa. Di ba mga kareaksyon, hindi po tayo pabor sa madahas na ano. Si BP Sara po mga kareaksyon, pakinggan po natin. Ako, si Bersamin, tumakas na. Nag-resign na po si Bersamin. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Nako! Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Yun! Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. Nako po. We Filipinos deserve better. Yun. Shukran. Shukran. Woo! Malapit na yan. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na si BP Sara sa Malacanang. Pakinggan po natin yung abogado ni Saldico mga kareaksyon bago po hinihintay-hintay po natin yung part 4 ng kanyang mga pasabog. Ngunit mga kareaksyon, pakinggan po natin ang kanyang abogado. Meron po akong personal conversation kanina sa kanyang abogado. Pakinggan po natin. Kasama po natin ang abogado ni Zaldico, Attorney Roy Rondain. Good morning po, Attorney. Sorry to keep you waiting. Nako. Not at all. Good morning, Chacha. Good morning po. Thank you for being on the show. Sir, una po muna. Ito na. Takot na po si Bongbong Marcos dito sa interview na ito. Alam lahat ni Saldico, lahat ng baho ni Bongbong Mandarambong Marcos, tsaka itong si Tambaloslos. Nako, alam po niya lahat. Lahat alam po ni Saldico. Silang tatlong magnanakaw. After nitong statement na inilabas ni Zaldico, nakapag-usap na po ba kayo? Kamusta po siya ngayon? Okay naman siya. Hindi kami nag-usap na sa diretso pero nagte-text kami kasi ang hirap makapasok recently eh. For the past 3 days, sinusubukan ko siya ma-reach ng telepono, hindi ko mapasok. So puro text lang. But he's okay. Oo, he's okay good. Naman, sir. Mas okay na po siya ngayon compared dun sa unang press con nyo na sinasabi niyo po na he's downtrodden. After nitong mga statement na inilabas niya, mas maayos po siya ngayon. Well, mas relieved yung feeling niya, pero on the other hand, mas takot na rin siya. Kasi sabi ko, ba't ka naman mas takot? Sabi niya, takot nga ako nung hindi ko in-identify. De lalo nang takot ako ngayon na na-identify ko na.
Oo nga naman. Opo. Attorney, sabi niyo po, through text kayo nag-uusap ni Zaldico, tama po? Opo. Correct. Bago po niya inilabas yung kanyang video last Friday, 3 parts po ito hanggang kahapon meron. Nagkaroon po ba kayo din ng ugnayan? Tinulungan niyo po siya ba sa paghahanda ng statement o sa kanya lamang po itong sarili? Hindi. Wala akong tulong doon, wala akong partisipasyon doon at all. Puro siya lang yun. In fact, nagulat ako, nalaman ko na lang yung na merong part 1, maybe a minute, a few seconds before, sinabi na, check upload pending, something like that. So nalaman ko just as kasabay lang nyo halos. So it was right after the video nyo lang po nakita na may ganong statement, hindi nyo siya napayuhan na wag ilabas o baguhin natin yung ganito, walang ganon na nangyari? No. Kasi ang kliyente ko, lahat ng kliyente ko, kung may gustong sabihin, hindi ko binabago kung ano yung gusto nilang sabihin. So, siya lang yun. Alam niya yun. Opo. Right after the video... Kasi ang kliyente naman, ang kliyente mo naman or witness, sila naman yung may alam ng facts. Hindi naman abogado. Kaya hindi dapat nakikialam ang abogado kung ano sasabihin ng witness. Oo, so lahat ito ay galing talaga po mismo sa dating congressman na si Zaldico. Right after the video came out, ano po ang naging advice ninyo sa inyo pong kliyente? Wala naman. In-explain ko lang sa kanya, especially after yung third video kahapon na sinasabi nila, bumalik ka, tapos mag-submit ka ng affidavit mo. Sabi ko, eventually gagawin naman natin yan. Sinabi ko naman sa kanya noon pa before yung mga video pa eh. Sabi ko, we'll do it nung pagka advantages na sa atin tactically. Ngayon, politika pa lang lahat yan na bumalik ka at mag-submit ka ng affidavit. For example, narinig ko si Ombudsman Remulla kahapon or kagabi, sinasabi niya, ang insinuation, hindi niya iimbestigahan yung sinabi ni representative ko dahil hindi naman daw under oath. Hindi yun yung batas. Ang batas, pwede nga yung ombudsman mag-investiga ng anonymous complaint. Yan pa kaya. So, andyan na yung mga statements, do with them as you will. Diba? Yung ombudsman, mga kareaksyon, wala namang pong requirements na kailangang under oath or nakanotaryo yung mga ebidensya. Pwede nga raw pong magsulat ka lang sa isang papel. Isulat mo, halimbawa, Bongbong Marcos, nagnakaw siya ng nakamaleta. Ito yung ebidensya, ganyan-ganire. Ibigay mo sa ombudsman kahit hindi kanya kakilala. Pwede siya magmotopropyo. Kaya nga may confidentiality pag nagsumbong ka kasi takot po yung mga nagsusumbong. Kaya merong patakaran ng ombudsman na kahit magsulat ka lang sa isang scratch paper na sasabihin mo, Bongbong Marcos, durugista, nagnanakaw, mali-maleta, si Zaldico ang sangkot, bigay mo yun. Iimbestiga na ng ombudsman yun, patatawag niya si Zaldico tsaka si Bongbong Marcos. Tatanungin niya, totoo ba ito o hindi? O under 8, pag sinabing hindi totoo, start ang investigasyon. Pag nagsinungaling, kulong. Diba? O pag nga po natin para may maintindihan po ninyo kung tama yung sinasabi ni Remulla o puro pamumuliti ka lang ang ginagawa ni Remulla at wala naman talagang sense. Sabi nga, sense. Sense yung centavos. Alam ka na kung anong gagawin mo. Kung ayaw mo imbestigahan, that's on you. Oo. So, Attorney Roy, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Ang sabi nyo po, ang ibinabato nga po ngayon kay Zaldico, hindi lang ng ombudsman, maging ng Malacanang, is to come home at sabihin itong mga nasabi niya on video under oath. Sabi nyo po, gagawin yan ng aking kliyente sa tamang panahon. Kasi nakikita nyo ngayon na parang political pa lahat yung nangyayari. Tama po ba yun? Yes. At tulad nga nung sinabi ko, Chacha, kung gusto nilang gawin yung investigasyon, yung ombudsman, Office of the Ombudsman, pwedeng gawin without, kahit anonymous letter nga pwede. Hindi sinasabing kailangan under oath. Diba? Investigahan mo, mag-open ka ng investigation number. Tapos, saka mo siya sabihin, nagbukas kami ng investigasyon. Ito yung mga respondents. O anong nalalaman mo, mag-submit ka under oath. Yun ang rules ng ombudsman. Hindi yung antemano, hindi nila papansinin. Bakit? Yung binuksan nila na ICI complaint, sino bang complainant doon? Under oath ba? Yun ang challenge ko. Pupusta ako, hindi under oath yung ICI report. Mm-hmm. You see? And yet, nagbukas sila ng investigation doon. Nagbukas sila ng criminal case. Oo. Yun nga yung ifa-file. Yun nga yung narinig ko, ifa-file about the Marinduque ba? Mindoro po, Mindoro. Mindoro. Okay, there you go. I have serious doubts na under oath yan,
Opo. So, ang dami ko ng kaso sa Sandigan ba sa ombudsman na hindi under oath. Yung mga referral na ni Sherwin Gatchalian yung kay Alcusi sa Malagpaya, hindi under oath yun. And yet binuksan nila ng kaso. Same thing yung kay Lloyd and Nicholas Lewis, walang under oath. So, ngayon, all of a sudden, kailangan under oath. So, Attorney Roy, from what you're saying now, parang may concern kayo sa impartiality ng ombudsman mismo at ng ibang government agencies natin? Oo, matagal ko na sinasabi yan. Nung pumutok ito, na pre-judge na yan ng Office of the Ombudsman. Kaya nga, kakafile pa lang ng ICI, sinasabi nila, we will file the case by November 25. Wala pang subpoena, wala pang counter affidavit, ifa-file na. So may finding na may probable cause. Bakit pa kami magka-file ng counter affidavit? Hindi naman nila babasahin. Oo. So yun din po ang advice nyo sa inyong kliyente na pag-uusapan nyo kung kailan talaga siya babalik dito para sabihin lahat ng kanyang nasabi sa video under oath kahit pa sinasabi ng ombudsman mismo na magbibigay po sila ng proteksyon kay Zaldico. Sinabi, yes. The short answer is yes. Yes. So, pero alam mo yung sinasabi din ng Office of Ombudsman, yung gobyerno na poproteksyonan nila, paano nila poproteksyonan? Yan ang tinatanong niya. Anong guarantee niyan? Anong guarantee? Salita lang? Kung barilin yun, anong sasabihin ng gobyerno? Oops, sorry, we tried our best. Ganun lang ba yun? So, hindi kayo masyadong, kumbaga, ipalagay dun sa mga salita na binitawan na mabibigyan po siya ng proteksyon? Ako hindi, pero hindi naman ang feeling ko importante. Ang feeling yung kliyente, yung target. Kung siya hindi mapalagay dahil nga takot na takot siya. Ngayon, alam na natin kung kanino siya natatakot, di ba? Tapos, yung mga taong yun na magsasabi, we guarantee your safety, sa inyo nga ako takot eh. Puntahan ko lang po yung naging pahayag ni Zaldico since babanggit nyo na po yung statement niya. Ang ilan po kasi sa napansin ng mga tumingin dito kasi ilabas niya pong mga information. Bakit daw po yung parang wala doon sa mga inilabas niya na ebidensya? Wala po doon yung mga proyekto involving yung mga kumpanya linked to Zaldico. Ano po ang tugon niyo doon? Wala doon yung mga kumpanya. Kasi hindi nga like yung SunWest, hindi nga siya part ng SunWest eh. Kaya bayaan mo na yung SunWest mag-defend ng mga kaso sa kanila. Hindi ko wala akong concern doon. Kaya iyan nga isang problema, linilink nga siya doon sa mga contractor na na-involved doon sa mga project. I keep saying, ang congressman walang pakialam sa implementation. Executive yan at contractor ang nag-i-implement. Pero gaano po walang congressman? Oo, wala siyang kinalaman dito sa SunWest, sa High Tone, kaya hindi na po isinama doon sa mga ipinakita. Oo. Pero gaano po ba katibay yung mga ebidensya na hawak ni Zaldico aside po doon sa mga nauna ng litrato na inilabas niya rin sa video? Matibay na matibay. And you have seen it, attorney. Alam niyo na po kung ano mga ebidensya tong hawak niya. Yes. Hindi ko alam na maglalabas na siya ng statement. I had a feeling na someday lalabas yan. Di ba kasi sabi ko nga, eventually magbibigay siya ng sworn testimony, hindi ba? Hindi ko lang alam na gagawin na niya this weekend. At saka hindi ko alam kung ano yung mga ilalabas niya ngayon. Pero nakita ko na pinakita niya sa akin yung maraming ebidensya. Hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto. Pero yung nakita ko, whether kompleto or hindi, matibay na matibay. Oo. Kung pwede lang po naming malaman, attorney, ano pong mga ebidensya ang nakita nyo na aside from the photos? Meron po ba mga text messages na magpapatunay halimbawa no sinasabi na may banta sa buhay niya o iba pa na may kinalaman dito sa utos daw ng Pangulo na may kinalaman din kay Speaker Martin Romualdez? Meron po lahat iyon? May text messages, may resibo, meron pa mga photograph, may video. May video? May video. Oo. Anong video po? Hintayin na natin siya. Like I said, hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto at hindi ko alam kung ano yung gusto niya ilabas at this time. Is there eventually yes po. Is there a phone call between Zaldico and si dating House Speaker Martin Romualdez and even yung binabanggit niya po na kay DBM Secretary Amenna Pangandaman? Maraming phone call pero ang so far ang sinasabi niya na ang linalabas niya is face to face hindi phone call.
Okay. Pero yung binabanggit nyo po na mga ebidensya, you're very confident na talagang this will stand in court, lahat ng mga nauna niya ng pahayag, mas magpapatibay pa pag inilabas niya na ito? Yes, kaya hindi naman ito first time ko sasabihin na confident ako na kung umabot sa korte ito. Hindi dapat umabot, I still contend that, pero kung may konfiyansa ako na kung umabot man, ito matibay yung position niya. Oo. Puntahan ko rin po yung sinabi ni Zaldico na sinasabi niya, wala pong pera na napunta sa akin. Meron din po bang mga ebidensya na magpapatunay dito sa sinasabi niyang ito? Meron. Ano may po resibo ito? Ano pong ebidensya ito na magpapakita na talagang malinis po si Zaldi, walang natanggap na kickback? Resibo. Meron siya mga resibo. Anong klaseng resibo po ito, attorney? Basta resibo, bayaan na natin siya na bayaan na natin na siya magkwento. Hindi dapat ang abogado nagkukwento. Yes, witness dapat nagkukwento. Number 1 rule namin yan sa litigation. Oo. Yun pong binabanggit ninyo na sabi nyo nga po Nako, meron daw po siya mga resibo, mga ka-reaction. Kasi nga, ang pinakamalupit na magta-traitor sa'yo, yung mga kasama mo, dahil yung mga kalaban mo, wala naman silang alam talaga sa bulok mo. Yung mga kasama mo araw-araw na nagnanakaw, sila lahat may alam nila lahat ng katarantaduhan mo, Bongbong Marcos, lalo na si Zaldico. Alam niya lahat, kaya yung meron daw aeroplano from Bulacan to Lawag, walang hinto daw, aeroplano, helicopter ba? Nako, mga ka-reaction, para yatang nagre-ready na itong si Bongbong Marcos na magre-resign. Nagre-ready na yata mag-resign Bilisan mo! Meron siyang hawak. Sabi nyo, in due time, lahat to ilalabas ni Zaldi. Is there going to be another video? O yung due time na yan, pag-uwi niya na dito sa bansa at handa na siyang harapin lahat po ng iniuugnay sa kanyang pangalan? Ang sabi niya doon sa ending ng part 3, di ba? Sabi niya meron pang susunod. Yes po. Or was that part 2? I think part 3, sinabi niya. Part 3, sinabi niya nga po. So, you're aware, attorney, that there will be another video coming out? Only because he said so. Pero wala po siyang pero wala po siyang binabanggit kumbaga beforehand pa sa inyo na attorney, may ilalabas ako, dapat ko pa bang ilabas ito? Wala pong ganung usapan. Wala kaming ganun. Ayoko rin makialam Kasi like I said, ang rule ko, it's always it should always be the witness telling the story. Yung testigo dapat ang nagkukwento, hindi abogado. Oo. Attorney, diba? At saka, this is very important importante ito. Kung yung witness nagsasabi ng totoo, bakit mo i-censor? Diba? Bakit mo i-adjust yung story niya? Bayaan mo siya magkwento. Kaya nga, yan din ang sinasabi ko, yan din ang reaction ko sa gobyerno Sabihin mo na lahat, defensahan nyo. Kung yung defensahan, okay lang. Kasi yung sinasabi na labas mo na lahat, hindi kailangan Kung meron kang totoo na defensa, na factual defense na totoo, hindi mo kailangan marinig yung buo Pwede ka naman mag-react ng sa every allegation Alam mo kung ba't gusto nilang buo? Kasi gusto nilang tahiin yung narrative nila na isang buo para maging consistent with each other. Pero kung nagkasabi ka ng totoo, hindi mo kailangan tahiin Lalabas at lalabas yung totoo consistent. Napag-uusapan po ba kung kailan siya uuwi ng Pilipinas? Hindi pa. Kasi not immediately, not in the immediate future. Takot nga siya Takot siya talaga. Takot po siya dun po sa nabanggit sa video. Takot siya sa hindi lang yun. Ako, natatakot din ako sa vigilante kasi despite yung mga explanation na ginawa na niya, explanation na ginawa ko rin, marami pa rin galit yung mga ayaw maniwala sa ebidensya. So, that's where we are. Takot pa rin siya. So, wala pa na pag-uusapan kung ito pong mga sinabi niya ay anytime soon will be under oath at haharap sa Senado o di kaya naman po sa ibang ahensya ng gobyerno o sa korte. That's correct. Hindi natin alam. But if ever man po na bumalik siya dito, napag-usapan po ba kung handa po siyang sabihin lahat ng nasa video under oath? Absolutely.
Kapag po nakakausap niyo si Zaldico, kung kayo po mismo bilang abogado niya, meron kayong trust issues no, sa different government agencies natin handling this case, si Zaldico po ba may pinagtitiwala ang ahensya na kung uuwi man siya, doon siya pupunta para isiwalat po lahat ito? Alam mo, hindi ko pa natanong yan. Good point. Tatanong ko sa kanya. Yeah, kasi parang... I will ask him. Yes po. Senado po kaya? Nababanggit niya po ba yan? Hindi. Hindi pa namin pinag-usapan yung anggulo na yan. But that's a good point. I should ask him. Attorney, ano po ang tugon ninyo dito sa sinasabi ng Malacanang na may conflicting daw po dito sa statement na inilabas ni Zaldico maging doon sa mga larawan? Kasi parang sinasabi po nila na yung ibang mga pictures ng mga luggages, 2024 yung nakalagay. But ang pinag-uusapan daw po natin is the 2025 budget. Parang nauna yung pag-deliver bago mismo yung deliberation dun sa budget. Hintayin na lang nila yung susunod. So may kaakibat din po na resibo yun at ebidensya? Anong ibig sabihin na akibat? Supporting? Yes. Supporting, yes po. Sorry, attorney. May kasama pong supporting evidences yung mga nauna ng pahayag niya. Oo, dito po sa... Yes po. Since nandun po tayo sa sinasabi ng Malacanang, particularly sinasabi po ni Secretary Dave Gomez na puro lamang daw hearsay ito pong nabanggit ni Zaldico. Hindi daw nagbago ang script. At ang challenge nila once again, umuwi ka, pumirma ng statement under oath, harapin mo ang musika. Yun po ang banggit. Ano pong tugon nyo dito, attorney? Hindi hearsay yun. Hindi ko alam kung anong definition niya ng hearsay. Kasi sinasabi niya yung usapan The witness is testifying kung anong pinag-usapan nila. Hindi yung hearsay. Attorney, bakit nga po ba ngayon lang nagsalita si Zaldico? Bakit po hindi nung nandito pa siya sa Pilipinas? Hindi, like I said, di pa kami nag-uusap ng matagalan, puro text lang, verify ko lang, totoo ba ito or AI ito, ikaw pa nagpalabas ito, yan lang, hanggang doon na kami. Pero natanong na rin ako niyan, I can only, ang surmise, wari ko is masyado nang tinulak nila na sabi niya, kailangan malaman na ito, just in case may mangyari sa akin. Sabi niya, kailangan malaman na yun. Sinabi rin niya yun, di ba? Sa video part 1, I think. Diba, sinabi niya, kung mangyari sa akin, dapat malaman ng tao yung totoo. Maniwala kayo o hindi, that's on you. Di ba? Hindi mo naman mafufuwersa isang tao or several people na maniwala sa sinasabi mo. Opo. Attorney, magandang umaga po. Sisingit lang po ako sa ilang pong katanungan. Hi, Ted. Kumusta ka na? Mabuti po. Good to see you again, Attorney. Good to see you again. Okay, Attorney, yung nga pong part 3 sa kanyang video, sabi niya, March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa aming mga meeting that he will shoot me if I will talk. March po ito. Bakit po nung panahon na iyon, hindi na siya agad nagsabi nitong mga binabanggit niya ngayon? Maybe because sinabi, he will shoot me if I talk. I don't know. State of mind yun, Ted. Hindi ko alam yung state of mind niya. Basta, I can tell you na talagang nung pumuputok-putok na to, kinabahan na siya. Kasi, you can imagine kung bakit, di ba? Kasi ang babanggain mo, the most powerful forces in the land. So, I can imagine. Binabanggit po din ni Ginoong Zaldico, na siya lamang ang nagiging daan para kumita ang sila Romualdez at saka sila Marcos umano dito nga sa kickbackan sa mga insertions. If you are going to go back sa inyo pong naunang mga panayam, attorney, ang sinasabi po ninyo doon sa mga aligasyon ng insertion ng inyong umano'y kliyente nga during the 2025 budget na namang illegal sa insertions per se. Pero this time po, ang sinasabi ng inyong kliyente, doon pa lang sa insertion na ginawa umano ng presidente, may kitaan na. Paano po natin pwede kaya ma-reconcile yun? Yung insertion per se, talagang I still stand by that, Ted, na hindi yun illegal kasi everyone does it. Basta ma-implement. At saka walang gimmick-gimmick on the side. Ang sinasabi niya ngayon, pinilit yung insertion na yun, pagkatapos kumita pa. Now, whether or not na-implement yun, hindi ko alam. Whether substandard yun, hindi ko alam. Basta ang point niya lang dun is talagang meron ng intention to kumikbak ng
25%. Yun yung illegal, not the insertion. Opo. Pero Yung kickback. opo. Pero doon sa aligasyon against your client na nagkaroon umano ng insertion, hango din po sa mga sworn statement ng ilang taga DPWH, nag-insert si Saldico pero wala siyang kinita, kumbaga ganon. Itong issue na ito, itong 100. Opo, Yun lang 100 billion. inamin niya na insertion. Opo, 100 billion. Correct. Opo, pero doon sa kasi po dito po sa, kung babalikan ko lang po ito pong statement nitong itong si Alcantara, laban kay Congressman Saldico, sinasabi niya, nagkaroon po ng mga, naging proponent ang inyong kliyente sa 426 flood control projects, particularly in Bulacan, in the amount of 35.024 billion pesos. So, kapag po natin pinagbasihan ang statement na wala namang problema sa insertions per se, pero dito po, sinasabi din nga, ito po ay proyekto na kung saan ang inyong kliyente ay proponent at na-insert din po ito dito po sa ating pambansang budget. So, dito po, walang kinita ang inyong kliyente? Wala. Hindi ko kino-concede yan na nag-insert siya dyan ng 35 billion. I-verify ko yan. Balikan kita dyan. Okay. Pero kung ang question is may kinita ba siya, the answer is hindi. Wala siyang kinita. Okay. So, dito nga po sa kanyang statement, sabi niya na sa lahat ng ito, wala akong kinita. So, lumalabas po na bagman lang siya nila Romualdez at saka ni Pangulong Marcos at pumayag lang siya mula noon hanggang sa kanyang paglitaw ngayon na naging bagman lang siya. Hindi, wag natin sabihin bagman. Yung bagman kasi humahawak ng pera para matago Pass-through lang siya. Naging delivery lang siya. Delivery agency lang siya. Di ba? Yung sabi nga niya, vinalidate din niya na sabi nung, di ko matandaan yung pangalan, si Mr. Gutesa at saka yung dalawang santo. Mark and Paul, di ba sinabi niya sila nag-deliver? So ginamit lang yung mga tao niya para mag-deliver sa Forbes at sa Malacanang. So hindi niya hinawakan yung pera. Opo. So kung ganun po sir, sa kanya hong pagkatao, sabi nga ninyo sa inyo pong unang panayam, mayaman na ito, bilyonaryo na ito. 44 nga ang kanyang kumpanya na deklarado sa kanyang salin. So sa kanyang pagkatao, bilyonaryo na siya, pumayag siya na siya ang conduit dito sa kickbackan na ito. Ganun po. Alam mo na, I imagine na hindi pa din namin napapag-usapan yan, hindi pa namin na-dissect yan completely. I imagine na nadala na lang siya because chairman siya ng appropriations, pagkatapos sa kanya pinadaan. If he's guilty of anything, sa akin today, ang judgment, if he's guilty of anything, it's yung lack of strength to resist. Dapat na-resist niya yun. At kailan nagsimula yung kanyang pagiging, kung ayaw po ng term na bagman, ay kolektor ng kickback umano ni Romualdez sa ni Pangulong Marcos? Again, Ted, hindi niya kinolekta, pinadaan lang sa kanya. So, para malinaw lang yun, kasi ayoko matrap dun sa semantics. I'm guessing, kasi may mga picture nga siya noong 2024, di ba? Na deliveries. So I'm guessing at the latest 2024. Sorry, not at the latest. As early as 2024. Kung meron 2023, 2022, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nakita yung, hindi ko memoryado yung ebidensya. Okay, sige po. So, again, para lang ho natin, kumbaga magkaroon tayo ng picture dito po sa kinikwento ng inyong kliyente at saka yung ating mga napanood na napakinggan sa mga nagdaang hearing, attorney. So, kung hindi siya ang kumolekta... narinig po natin, ayaw nilang gamitin ang terminolohiyang bagman, pinadaan sa kanya. Hindi kolektor, pinadaan sa kanya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat
sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik, walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.